So, makinig po tayo dito kay Top 1 Vlogger. Yung hindi talagang ano. Ewan ba naman anong kukuti nito. Sige na nga, pakinggan na lang natin. At least, binabasa po nila yung mga balita eh. Tingnan natin. Tuwang-tuwa kanina ang mga Duterte supporters, mga tol, bago sumapit ang alas 10 ng umaga, pero bigla na lamang po silang nag-iyakan at nang-aaway na. Bakit? Ano bang nangyari, mga tol? Pati media pinag-iinitan po nila. Anong nangyari? Kasi hindi po natuloy yung pinaniniwalaan po nilang Blue Ribbon Committee hearing puno. Hindi po natuloy. Kaya naman, galit na galit sila at pati media dinadamay po. Ano po ang balita? Basahin po natin. Sa Abante News Online, breaking news, kanselado na ang nakaplano sanang Blue Ribbon hearing ng Cayetano Block sa Double Gem EDSA Garden Events Place na unang inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor. Ayon sa pamunuan ng venue, nagpasya silang hindi na ituloy ang kaganapan at nilinaw na wala silang kaugnayan sa mga organisador o sa layunin ng nasabing aktibidad. Ay nako mga DDS, iyakan na naman kayo mamaya. Babasahin po natin yung opisyal na pahayag ng Double Gem EDSA Garden Events Place. At syempre, dahil po dyan, hindi po nakapasok itong si Chavit Singson, saka si Amy Marcos. Si Robin Padilla, nag-live pa kanina, dumaan yata doon, di na rin tumuloy at nagpakita, Dito po sa balita ng DZRH News, base sa pahayag ni Chavit Singson, inakusahan niya po ng seryoso ang ating Pangulo at ang dating Speaker na si Martin Romualdez. Ayon kay Chavit Singson, si Pangulong Bongbong Marcos at Romualdez daw po ang mastermind sa flood control scam, Maliwanag ang mastermind dito, si Martin Romualdez at Bongbong Marcos Jr. Former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson arrived at the Double Gem EDSA Garden Events Place in Mandaluyong City on Tuesday, minutes before a scheduled Blue Ribbon hearing promoted by former Congressman Mike Defensor. Upon his arrival, Singson said he was prepared to reveal information he claimed to possess regarding the alleged flood control scandal. He accused former House Speaker Martin Romualdez and President Ferdinand Marcos Jr. of being the masterminds behind corruption linked to flood control projects. Pakinggan po ninyo si Chavit Singson dito, mga tol. Ito po yung kanyang paratak. Walang nakatigil sa amin. Mapatay lang kami lahat. Pagkakabit namin ang gusto. Bakit Romualdez at Marcos Jr. Kailangan utak. Dahil sila nagpipigil. Mga pawit. Dito. Kasalanan din nila. Pingilan ng bayan. Pagkakabit ko, may mga nagtira. Ay nako, pati mga pulis sinisisi pa. Nagtatrabaho lamang yung mga pulis na tumutupad sa kanilang tungkulin sa pagpapanatili ng kaayusan at katiwasayan. Alam niyo mga tol, bakit antimano sa simula pa lamang kasinungalingan na itong sinasabi ni Chavit Singson kung talagang meron silang ebidensya na si Pangulong Bongbong Marcos ang mastermind. Bahala na si Martin Romualdez, Marami naman nang tatanggol sa kanya dyan. Dito, focus ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung si Pangulong Bongbong Marcos ang mastermind at meron silang ebidensya, bakit hindi nila itinuloy yung impeachment trial, impeachment complaint laban kay PBBM noong February? Di ba common sense, mga tol? Kung merong ebidensya, alam naman nila na kahit anong ingay nila sa publiko, hindi nila makakasuhan ng kasong kriminal si Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanging magagawa nila, kung meron talaga silang ebidensya, ay magsampa ng impeachment complaint. Pero hindi nga nila ginawa.
nandun na nga sa Senado, ay nandun na nga sa House of Representatives, itong si Mike Defensor at hindi tinanggap yung impeachment complaint nila kasi walang mag-i-endorsong kongresista. Walang tumanggap Bakit walang tumanggap? Baka yung mga kongresista hindi naniniwala doon sa sinasabi nila. Partikular, yung kapwa nila DDS na si Congressman Alvarez. O di ba? Si Congressman Alvarez, DDS yun, Duterte supporter talaga yun. Pero siya mismo, tinanggihan niya na i-endorso. Kasi hindi siya naniniwala na merong mga ebidensya kay Pangulong Bongbong Marcos. In fact, doon sa pagsusuri nga ng impeachment complaint na yon, hindi nga nakalagay doon ang akusasyon sa flood control na binabanggit mo dito na iskandal Ang nakalagay doon, ang basihan, kung bakit gusto nilang ma-impeach si PBBM ay dahil sa pagpirma nito sa GAA. Kaya dito pa lamang mga tol, maliwanag na nagsisinungaling talaga itong si Chavit Singson. Sa bagay, ano pa ang ine-expect natin sa tao na ito? Alam naman natin na siya mismo kasi may kinakaharap ding kaliwat kanang kontrobersiya. Sinampahan po ito ng kasong plunder ng isang abogada dyan po sa Ilocos Sur, si Attorney Cordero ba yun? Cordebo. No, yung tumatayong pinuno ng Narbacan Warriors ba yun? Narbacan Warriors. Di ko maalala kasi yung particular na grupo. Pero yan ay naka-file na sa Office of the Ombudsman at inirereklamo nila for plunder si Chavit Singson. Meron pang kamakailan lamang na aresto siya, di ba? Kumalat pa nga yung mugshot niya. At ito ay para naman sa kasong cyber libel. At sino ang nagsampa ng cyber libel complaint laban sa kanya? Ang kapatid niya. Tapos pinalalabas ni Chavit Singson na panggigipit daw yun ng gobyerno. Anak ng teting na yan. Away niyo magkapatid, idadamay niyo pa ang gobyerno at si Pangulong Bong. Si Chavit po sa ngayon, si Matandang Chavit, sa Narbacan na po siya nakatira ngayon. Taga doon po ang kanyang napangasawa. Yung dating beauty queen na naging asawa niya, na muntik na silang patayin ni Matandang Chavit dahil nahuli niya iniwalayan niya. Nabalita po sa na-interview din si Matandang Chavit noon na muntik na niyang mapatay yung lalaki. So nakapag-asawa po siya sa Narbacan at naging mayor din sa Narbacan. Kaya yung sinasabi nitong vlogger na yung taga Narbacan na abogada ang demanda kay Matandang Chavit. Tapos pinalalabas ni Chavit Singson na panggigipit daw yun ng gobyerno. Anak ng teting na yan. Away niyo magkapatid, idadamay niyo pa ang gobyerno at si Pangulong Bongbong Marcos yun. Maraming salamat si Attorney Cordero. No? Si Attorney Cordero, babae po iyan na pinuno ng isang grupo na lumalaban sa korupsyon sa Narbacan Municipality, yung dating naging mayor din itong si Chavit Singson. O kaya, alam nyo mga tol, ang naniniwala na lamang dyan kay Chavit Singson ay mga DDS no? The rest of the Filipinos hindi na po naniniwala sa kanya. O, pares lang naman ang pahayag na yun, pero tingnan natin sa isang anggulo. Pakinggan natin dito itong si Singson. Yan, nagpipitaw. Kaya nagpapalak, nagpipitaw. Magkain ko. Kasi malaga, hindi makulaan. Karoon tayo. Kaya, yung pagkumat nila. Parang kakakita. Sa kwak. Yung pala, salamat Mike DP, Warriors Narbacan. Yun pala, incorporated ang grupo ni Attorney Cordero. No, sila yung nakikipaglaban sa mga korap doon sa lugar nila. At isa po sa itinuturo nila ay itong si Chavit Singson. Nalagpasan na natin, wala namang kwenta yan. No? Yung mga akusasyon niya halatang paninira lamang sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero itong susunod na makikita ninyo, ito walang hiyato, mga tol. Ng kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Babalina. No? Yan, hindi siya pinapasok.
Senator Amy Marcos hindi pinapasok nang dumating sa event place sa Mandaluyong City kung saan gaganapin ang pulong ng 18 ex-bodyguards umano ni dating Congressman Saldico. Ang ilan sa nandoon sumisigaw ng papasukin. Maghahanap kami ng mapayapang pamamaraan na ito pagdinig ng ibang testigo hinggil sa flood control, sabi ni Amy Marcos. Ito yung pangyari kanina. Oh. Mahina yung Tablado, hindi pinapasok. No? Wala na. Illegal yung gagawin nyo eh. Ha? Kahit magsisigaw kayo dyan, sabagay, di naman talaga sila na nakapasok. Ano? Illegal yung gagawin ninyo. Unang-una, pribadong lugar yan. No? Hindi yan public place na pwede niyong pagdausan ng rally-rally at mag-demand sa gobyerno na kayo'y pagsalitain. Yan ay pag-aari ng pribadong individual or korporasyon at karapatan nila kung sino ang gusto nila dyan o ayaw nila. At maliwanag po na ayaw nila dahil mukhang nilinlang nila itong pamunuan ng place na yan at hindi kagad nila dineklara na sila ay magsasagawa dyan ng illegal na hearing. Illegal po ito mga tol. Mamaya papakinggan natin muli yung interview kay Senator Erwin Tulfo, ang lehitimong chairman ng Blue Ribbon Committee. Dapat na sinigaw nyo eh, Babalina! 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 Tapos may nag-comment kanina, Amy Tililing! Amy Tililing! Bakit may Amy Tililing? Ano? Hindi naman totoo sigurong Amy Tililing. Kung hindi, Babalina, yon. Hindi talaga maikakaila yung Babalina. Tuloy tayo dito sa pakikinig dyan. Money sounds po ng ano niya, kaya hindi natin maintindihan masyado. Ayun, napapanood ko, mahina yung sound eh. Mahina. Mahina po. Isa nakikita ko, hindi sila nakapasok talaga. Hindi nakapasok. Ngayon, napapanood ko ngayon. Hindi nakapasok. Sabi ni Lepeste, ako bilyonaryo, mananahimik lang ako. Wala, dami kasing anomalya ni Sabit, alam niya sasabit siya. Kaya, yun talaga ang dahilan dyan. No? Ang dami-daming mga bilyonaryo na maayos ang negosyo, kaya sumusunod lang sa batas. Di ba, ang daming mga kontrobersiya nitong si Chavit Singson, kaya nag-iingay. Ganun lang naman yun. Nagagalit si Sab Annihilation. Okay lang yan, tol. Kanina, minura mo yun. Okay lang yan. Kung ayaw nilang mag-live, mag-like, wala tayong magagawa. Pero wag niyo kalilimutang mag-like, mga tol. Nakakalimutan ko na kasing magpaalala eh. Like para mas dumami po ang manonood ni Top 1. Kapag ka dumadami ang manonood ni Top 1, syempre, patuloy kong magagawa ito at blessing sa akin yan. At ang blessing na yan, alam niyo kung maging consistent lang itong views natin, gusto ko talaga mamigay ng blessing dito sa channel natin kinalaunan eh. Sana magtuloy-tuloy po ito, no? Siguro monthly 10,000 pesos hindi nakawalan yon. Sa tulong naman na ibinabahagi ninyo kay Top 1, di ba? Kung 10,000 pesos ang ibabahagi natin monthly, kahit pa 5,500 mapagkakalooban natin ang ating mga manonood. Tsambahan, syempre, dahil madami din naman kayo. Kaya salamat sa inyo pong suporta mga tol. Mag-like kayo, wag nyo nang hintayin murahin pa kayo ni Sab Annihilation. Relax lang tol, relax lang. Oh. Patuloy po tayo dito. Weh! Saan ang pagigipit yan? Pribado yung lugar na yan. Anak ng teteng naman, Amy Marcos eh. No? Karapatan ng may-ari na ipatigil yan kung sa tingin nila, illegal yung gagawin ninyo. At ito nga po, ang mga DDS kasi mga tol, ewan ko kung anong ugali meron itong mga vlogger po na ito, na gusto nila gulo. Yan o, nagkaroon po ng mainitang pagtatalo dyan o.
Ha? Media vloggers nagkainitan. Ilang crew ng media at vlogger nagkainitan sa pagdarausan ng pulong ng 18 bodyguards ni dating Saldico sa Mandaluyong City. At ito pang Pakinggan natin si Chavit ito. Pumunta tayo sa balita. Yung kaninang hindi nagsalita siya na mastermind kano si Bongbong at saka Sandy ko. Anong bawal dito? Anong pinagbabawal mga pulis? Anong pinagbabawal ng mga pulis? Dahil illegal daw ang Senate Loriben. May order sa kanila na ang venue na to ay walang authorization sa Congress. Dito po sa Mandaluyong yan. Hindi sila Balik pinapasok. sa commander nila po. Oo, mga nagbabantay na na. Ang kanina sabi nila po, walang authority from the Senate. Sabi ko mga senador ang kasama namin. Ang Senate Loriben ito ng Senate of the Hindi ba Philippines. nagsasabi doon mga nagpropose sa mga nagnanakaw ng ating bansa? Tama. Ayan. Si Chavit. Ayan. Ano ba magiging plano natin dito? Wala. Mag-edit niya kung bawal. Yung mga nagbabawal, magagagal ng talagaw, pagtatakot nila pang talagaw. Ayaw nila malaman kung sinong mastermind. Ang pagtalakaw ng kabanang bayan, sasabihin ko lahat na yun. He will testify. Oo. Antayin niyo si Go, pagsasalita ka sa Senate Loriben. Kaya siya pumunta. Ikaw. Ano ba yan natin dito ngayon, sir? Bakit po tayo nandito? Mga friend yung naghanap sila ng ibang lugar ngayon dahil pinagbawal dito. Hindi mo magbabawal yung mga magtanakaw dahil ayaw kami lumabas. Sinasabi ko na, bago nila ako makakay, ang magtanakaw dito, Martin Romualdez at Marcos, silang dalawa lang. So, sinasabi niya, ayaw daw silang papasukin. Magmi-meeting lang sila. Ang kanilang mga testigos, yung mga 18 basurero, taga-deliver ng maleta na nagkandalubid-lubid hanggang sinungalingan. Sila daw ang testigos. Yung mga discharge po yun eh. Magklase, di ba? O mastermind daw si Saldico at saka si Bongbong. Hanapin natin yung kay Babalina sa news. Hindi siya pinapasok, nagwawala. Yung kay Amy Marcos. Natin sa mga Ayan. bayan, o ganito lang yung bisita natin. Ayun ang nagkakaroon ng kapuluan dito, maayos kami dito ha. Ayaw sa mga dito natin sa inyo. Ayun. Hindi sila pinapasok sa Mandaluyong. So, yun po, yung kay Jaime, nagwawala. Marami sila, mga didilis yung kasama niya. Itong senadorang ito na si Jaime, walang kahiyan ito eh. Ba't ko nasabing walang kahiyan? Ang nakaupong presidente, si Bongbong, kapatid niya. Bagamat sa kasaysayan, kapatid niya lang ito sa nanay. Marami na pong news lumabas na kasi sa kanilang magkakapatid, malayo ang itsura niya. At ang sabi nga, nung araw, nabasa natin, narinig natin, siya ay anak ng isang dating mayor ng Maynila. Kamukha niya. Pinakita rin yung mukha ng dating mayor nun eh. Yan. Kaya, huwag na kayong magtaka kung ganitong magiging nito. Birada niya kay Bongbong. Sana kahit kapatid lang siya sa ina, irespeto niya bilang presidente. Huwag na niyang irespeto si Bongbong. Irespeto niya yung tungkulin ni Bongbong bilang presidente. Naalala niyo ba nung nagrally ang Iglesia ni Cristo? Di ba nagsalita si Amy Marcos doon?
Binandila niyang gusto si, si Bongbong. Tungkol sa mga nagdodroga daw, sige, so ganito, ganyan. Ibig ko ba sabihin, kahit totoo pa na nagdodroga si Bongbong noon, kung totoo man na, dapat wag na siyang maganong ganyan. Walang karespeto sa kanyang kapatid. Ano kaya sinasabi ni Imelda? Hindi kaya ba pinagsasabihan ni matandang Imelda itong si Jaime na tigilan na niya ang ganyang ginagawa niya? Huwag na siyang bagamat alam naman natin kung anong ambisyon nito. Gusto niya kasi tumakbo ng vice presidente. Nakataya pang Dutertes. Nako, yan ang ambisyon niya. Wala namang iba. Ba't kailangan sirahin mo yung kapatid sa harap ng publiko? Kung sa akin kawalang yahan ito, walang yakang babae. Buti nga, hindi ka, kung ako kay Bongbong, kapatid kita, pinahuli na lang kita, ipakulong na lang kita. Pagtiisang kita sa loob ng kulungan, manahimik ka lang. Hindi yung birada ka ng birada sa iyong kapatid. Ang masakit, imbis na supportan mo ang kapatid mo, ayan, pinakikita mo, nasa kabila ka talaga eh. Ang kapatid mo, nung tumakbo ka senador, kinuha niya sa kanyang partido, pero ayaw mo naman talaga. Pero dapat respeto man lang. Kahit nakalahating kapatid mo lang siya. Respeto. Wala ka respeto, wala ka pinag-aralan. Sa bagay, fake naman yung mga diploma mo yata eh. Kasi lumabas nung araw, hindi ka naman talaga nagtapos. Ay, Jaime Marcos. Sayang ang apelyido ni Marcos. Bakit? Sana yung apelyido ng tatay mo talaga. Yan na lang din alam. Lalo na kayo, pwede ka naman magpapalit ng mga apelyido eh. Magpapalit ka na lang. Para naman masyado na kapatid mo sa hina si Bongbong, binibira mo siya. Wala kang iyong babae. Sige. Hanggang dito na lamang po. Iyan po yung mga kampo ni Satanas. Siyempre, kanino sila? Hindi kay Satanas. Lumalabas sila sa gobyerno. Ayon sa Biblia, ito po yung mababasa. Sa Roma 13:1, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sino ba yung pinuno ng pamahalaan sa Pilipinas? Edi si Bongbong Marcos. Sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalang tumiiral ay tinatag ng Diyos. So, kita nyo? Ang Diyos ang nagtatag kay Marcos sa pamagitan ng majority vote ng mga taong bayan. At saka kay Sara. Pero, kita nyo, nilalabanan ni si Bongbong. Ibig na magpasakop sila sa kapangyarihan kay Bongbong eh. O ano yan? Talagang kalaban nila ang Diyos. Si Bongbong ay itinalagay eh. Hindi na pinuno. O, Vice President ka lang eh. Dapat ka magpailalim sa kanya. Senador ka lang. Dapat ka rin magpailalim sa kanya. Hindi kayo mga pinuno. Ang pinuno si Bongbong. O. Kaya wala kayong respeto sa Diyos. Mocking God. Sige po, hanggang dito na lamang yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang katotohanan laban sa masama ayon sa Biblia. God bless sa mga babae.